Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Kababayan PH. Tungkol ito sa pagtatanong, napakatalinong pagtatanong ni Senator Judge Ligarda sa witness na si Attorney Lotok na naisahan niya, nautakan niya itong witness na ito at hindi namamalayan, nile-lecturean na ni Senator Ligarda itong NBI witness kung bakit nagalit si BP Sara, na yung rason kung bakit nagalit si BP Sara, hindi naman iniimbestigahan ng NBI yung threat sa buhay ni BP Sara. Pakinggan natin ang pagtatanong. Sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference. I believe, nabasa ko po yan. Yes. Kasama po dito yung pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 18, 2024. Yes, It's a yes, part Your of your affidavit. Opo, Your Honor. Yes. Bago naman po magsimula ang press conference noong November 23, mayroon mga pangyayaring kasama ang Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez, na may kinalaman sa mga na-cite in contempt, sa camera, detention, Opo. medical emergency, at mga planong paglilipat. Yes, Your Honor. Hindi pa po ako tapos. Sorry po. Ng piitan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Tama po ba na mga pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago yung sinagawang press conference na pinakita ilang beses sa video? Yes, Your Honor. Kasama po yan sa Yes. investigation namin. Kahapon po, sinabi po ng testigo, kayo po, na kinonsider ng NBI yung so-called bigger picture. I think those were the words that you used. Bigger picture. Sabi niyo pa, you put all the pieces of the puzzle together in your own words. Yes, Your Honor. Yes. Para malinaw lamang sa impeachment court, trying to absorb everything, saan po yatang bahagi ng affidavit of investigation nakasaad yung mga factual findings ng NBI tungkol sa mga pangyayaring November 22 and 23 bago yung press conference. I was perusing the affidavit of the investigation and I could not find the detailed circumstances leading to November 23 where admittedly there was emotions like an emotional hyperbole or an outburst, but the events leading to the press conference. Saan po yun sa inyong Yan na. affidavit? I think, Your Honor, nasa affidavit of transcription po yan. Transcribe po yan as I read it attachment. a few times. I could not see the detailed events leading to that. Having mentioned the medical emergency, the transfers to the Correctional Institute for Yun, Women, nabuking na. and so that the person who will read the affidavit will have a accurate, factual, and complete appreciation of the events leading to the press conference. Perhaps your view, having been the person who filed the complaint, may have a different perhaps appreciation from my view because I find it somewhat incomplete, and that is just my comment on this because you clearly said you put all the pieces together. And during that time, alam ba ninyo na habang sinasagawa ng NBI ang investigasyong ito, may nakabinbin na direct assault, resistance, and disobedience to authority at grave coercion laban sa Vice Presidente kaugnay yung insidente nangyari sa ospital, sa Veterans Medical Center. Narinig ko lang po
po, Your Honor. Yes, you Hindi po aware heard sa about that, yes. And was there an investigation that was done regarding that incident? I think ang focus po namin, Your Honor, is yung violation ng grave threats by the Vice President and inciting to sedition. Pagdating ho doon sa nangyari sa Vice Presidente, Wala. Yun nga sabi ko, hindi ako aware sa kabuuan ng facts na yun. Baka yung ibang agency nag-imbestiga po doon. Yeah. Booking. Hindi ako aware, Your Honor, sa circumstance na yun. And so, would the answer, Attorney Lotto, be a no? Were these taken into consideration in the investigation? Again, Your Honor, Or would this be a yes, meaning it is contained in the affidavit, which I'm trying to look for as well? nasa affidavit of transcription po yung nangyaring usapan during that time. Nag-execute ho ng affidavit of transcription ng agent case, Your Honor. Actually, ilang beses ko po binasa yung affidavit, and what I see is there was a focus on October 18, but on all the events on November 22 and 23, the detailed events leading to the emotional outburst did not seem complete. And that's what I'm trying to elicit from Attorney Lotto, our witness, because when we say that we had considered the bigger picture and all the facts and circumstances leading to the cases of grave threat and inciting to sedition that were recommended, we want to understand the whole process and the factual context in which it happened. Because if you are to take snapshots of events, Yun. Salamat ato Senator Judge Ligarda. Napaka galing yung pagtatanong niya. Booking na booking itong si Attorney Lotok. Sinabi niya mismo na ang inimbestigahan lang is yung grave threat na nabigkas ni BP Sara. Kaya lang binaliwala nila yung rason bakit nagalit yung tao. Ang kinagagalit noon is yung itra-transfer na si Attorney Solway Caloces sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Doon siya nagalit. Oh. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Muna ni si Angkol ang natagaan og sin ang iyang anak, so mag-atop na karon. Kahit yan at mamanday sa ita. So muna ni ang pag-aatopan karon sa among natagaan og yero. Mauna ning iyang mga atop, mga kawayan ng intawon. O muna ni ang ilang atop nga kawayan lang. So karon napulian na gyud og yero tungod sa tabang. O karon man na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga makita gyud nato nga maayo na gyud nga tan-awon napulian natong mga kawayan lang nga mga atop ganina. So yero na gyud ang nakapuli sa mga kawayan lang. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin, di nagyud mi maulanan. Salamat kaayo. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga kawayan lang? Tulo na ka tuig to. Tulo na ka tuig. Oh. So nangagapok na gyud. Oh.
Usa man si Papa mo apit nagakahulog sa tatanggal sa among atop. Lagi. So kuan gyud. Sa kalisod, di na gyud ni makapalit og hero kay puto brang among kwarta sa pagkaon namo. Oh, so imong bana magmuso lang gyapon. Oh, Lagi. So pila may adlawan karon? tag 150 ang uban 200. So di na makasigo sa ang kuan sudan. Oh. So salamat kaayo.